Okay, mga kababayan kilala nyo ba si Colonel Eduardo Asierto, yung nakarang administrasyon ni Digong ay pinapahanap niya po ito. Hindi po natin alam kung anong kasalanan ni Eduardo Asierto pero ito po lumantad po ito sa pagdinig ng Kongreso sa pangunguna nga ni chairman. Ito si chairman ito yung chairman ng pagdinig ng yung drugs. Yeah, chairman ng committee. Ay lumantad niya po ito. Tingnan natin kung ano ba yung kanyang isisiwalat dito sa pagdinig nito sa Kongreso. Pakinggan natin. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Kaya pala sa mga speech ni Digong noon talagang gigil na gigil siya dito kaya Asierto na to. Talagang veterano talaga ito si Digong, no? Veterano talaga itong gumalaw Kaya lang hindi niya akalain na bababa siya sa kanyang pisto. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote. At malamang patay na si Perote. Yun dapat ang makita natin. Sa mga otoridad, yun dapat ang hanapin. Sa Admin Marcos, yun dapat ang alamin kung nasaan na itong dinukot na to. Kasi matagal na ito. Ngayon lang natin ito naririnig kay Asierto. Dapat lumitaw po ito. Kahit ano pa ang patay man ito o buhay, dapat lumitaw po ito. Dahil siya ang susi kung paano siya dinukot. At siya rin ang susi kung totoo ang sinasabi dito ni Asierto na to. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-impluwensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte,
Bongo at Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa atraso sa bayan nila Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa akin ni Duterte at mga kampo nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayo niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa akin ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot o pinaransom ng mga drug personalities. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jig Ik-yo. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Bongo Laboratory. Mamaya bibigyan linaw ko ang mga intelligence report ko. Ang dahilan kung bakit ako ginigipit ni Duterte. At bibigyan linaw ko din yung raid namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004. Hindi ko alam noon papala tayo pinagloloko ni Duterte. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Sinabi ko na ito dati. Ako ay nalulungkot kasi umabot ng ilang taon bago ko maihalad ang aking panig. Noong 2017, lumapit ako sa Senado kay Senator Gordon noon upang ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report. At walang kwenta kasi yan si Gordon. At ngayon umiipal na naman, nagpapanggap kung ano-ano. Isa rin naman siya walang kwenta noon habang senador pa siya. Kaya nga dami nakaaway niya ng senador na yan si Gordon. At yan din ang dahilan kung bakit hindi siya na re-elect noong election 2022. Kasi wala na po yan, laos na po yan. Hindi na po maniniwala ang tao dyan. Gordon na to. Di ba? Itinago lang ang aking report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Ngayon Gordon, magsalita ka. Linawin mo yan yung sinasabi na Sherto. Kapag nagsinungaling ka pa rin, huwag ka nang iboto pa kahit kailan. Mamundok ka na lang. Hindi siya nakinig sa akin kung ano man ang dahilan niya dahil sa pagsipsip niya noon kay Duterte. Si Duterte ang pinanigan niya dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay kinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang, kung hindi pinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield.
baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya, ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Noong una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon sa opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. So may hearing na nangyari doon. At nag-oath ako doon. May minutes pa nga yun, hearing na yun. Yung pangatlo, nung scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan, may media. Subalit hindi ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking intelligence report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako at takot po ako para sa aking buhay. Tao lang po ako. Siguro naman po ngayon, nakikita nyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan at ang kawalang hiyaan ni Duterte. Sana ma-dismiss na po yung kaso na ipinail laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang kumikit. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Handa po akong tumulong para sila ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na ang mga tunay na nagkasala sa bayan. Si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po ding ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Fajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis. At tapat sa kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Fajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala at patay na.
humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya, sa pamilya nila dahil namatay at nagdamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Ako din po ay inosente. Ginawang punching bag at kulgay ni Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa dahil sa bata nila si Michael Yang. Humihingi din ako ng pasensya sa ating mga tauhan na naipit din sa pangyayaring ito. Sorry kung naipit kayo sa serbisyo ninyo. Meron po akong timeline para ipe-present mamaya. At ako din po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan. Pwede ko na pong i-present yung aking timeline. O sige, medyo mahaba yung inyong opening remarks, Colonel. But alam niyo po, napakaseryoso nung mga aligasyon na binitawan niyo. Kami ho dito sa committee ay gusto lamang namin malaman yung katotohanan dito sa iniimbestigahan nating Shabu, na kung saan maaring merong link yung a certain Mr. Michael Yang. At hopefully, yung inyong mga sinabi kanina ay meron ho kayong mga ebidensya na maaring ma-share sa committee ito para mapatunayan po natin na ang inyong binitawan mga seryosong mga aligasyon ay kaya pong panindigan. So we will now give you time to make your presentation, and pagkatapos po niyan ay kami po ay magtatanong sa inyo. Yes, you may proceed. Opo, handa po. Magandang umaga po uli. Ito po yung aking timeline. Sisimulan ko po ito dun sa December 31, 2004 kung saan ni-raid namin yung Shabu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Noong panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na identified na owner at financier, ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. At nag-full-time kami ng full-time surveillance ng November hanggang December, hanggang sa dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Siyang tumanggap, siya nag-ayos, at siya naglagatid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nirecord sa akin ng aking asset, si Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate
Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero at kasama dun sa impormasyon na binigay niya is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Lee Wen-tiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantled na Shabu Laboratory sa Cavite noong 2003. So ang ginawa ko is kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya, ang nakuha ko ng noong November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, naghanap na kami ng ebidensya, nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil for failure to observe Section 21 ng mga pulis. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao Raid. Nakausap namin siya, pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang litrato ng Chinese at during nung nire-review niya yung mga pictures, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod na Dragon. Tapos, tinanong ko kung anong participation niya. Sabi niya, Sir, yan ang kumuha ng tumanggap ng 2 container galing Pulyok na mga equipment at chemicals para doon sa Domoy at yung iba dinala sa Cagayan de Oro. Sa huli, sinabihan namin yung informant na yon na patuloy na maghanap pa ng impormasyon tungkol kay Michael Yang. So, bumalik kami ng Maynila. Pagbalik namin sa Maynila, by September tumawag yung asset sa amin at tinawagan nila dito yung asset namin para tanungin kung ano yung na-discover niya. Ang sabi niya, Sir, si Michael Yang pala ay malapit kay Presidente Duterte Bongo. Nakakatakot naman yata itong pinagagawa ninyo. Sabi ko, huwag kang matakot, hindi makita susunugin.
So talagang na-confirm na si Michael lang ay talagang malapit kay Presidente at kay Bongo. So gumawa na ako ng report. Ibinigay ko ang report ko noong September 2017 sa director ng Drug Enforcement Group para ibigay kay Chief PNP De La Rosa. Pero ito yung panahon ng Marawi siege. Hindi niya naibigay at siya ay na-relieve at ginawa siyang regional director ng ARM, ng BARD. So, ibinalik sa akin yung report. Hinawakan ko lang. Then, nung December 2017, nalaman ko na si Alan Lim ay iniimbestigahan din ng anti-kidnapping group dahil sa involvement sa kidnap o ransom ng mga Chinese sa mga pogo. Ang report noon kay Alan Lim is alias Ayong. Kasi itong si Alan Lim, ang dami niyang pangalan. Si alias Ayong ay siya ang nagpapacilitate ng payment ng mga ransom. Parang umabot na sa 120 million yung na-facilitate niyang payment. At nung mga second week ng December, nag-report ako, kinausap ko si General Cascolan at inireport ko sa kanya about yung aking report. Kasi sinabi ko sa kanya, mukhang hindi naman totoo yung war on drugs. Sabi niya, bakit? Kasi mayroong drug personality na malapit kay Presidente. Sinabi ko sa kanya na meron akong report at kinuha ang report ko. Ibinigay ko sa kanya the following day. Then, nung mga bago mag-Christmas, nalaman ni General Bato de la Rosa na meron akong report about Alan Lim. Ipinakuha niya yung report kay General Cascolan. So, alam na ni General Bato de la Rosa bago magpasko ng 2017 ang report ko. Pero wala akong nalaman o wala siyang official na ginawa. Pero nakarating sa akin, mayroong nag-report sa akin na kinonfront ni Chief PNP Bato de la Rosa si Alan Lim. At umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nasa report ko. Siya yung involved sa Cavite Laboratory noong 2003. Nung makatapos niyang kausapin si Alan Lim, ay hinabol siya ni Michael Yang para kausapin tungkol kay Alan Lim na mayroong bit-bit na bag na punong-puno ng pera. Bago mag-New Year, nagbigay din ako ng report, the same intelligence report kay Director Pajardo para ibigay kay Director General Aaron Aquino. Noong January, first week of January, ipinatawag ako ni DG Aquino para i-discuss ko sa kanya ang report. At in-explain ko sa kanya ang report. Kung paano ko nakuha, kung paano ko na-develop yung intelligence report, ano yung mga ebidensya, yung warrant, pati yung court record ni Alan Lim. At ikinuwento ko sa kanya yung ginawa ni Bato de la Rosa sa aking report. At ang sabi niya is, maniwala kang hindi niya tinanggap yun. Then, noong February 2018, command conference sa Cebu. Gabi, nung tinawagan ako,
ni DG Aquino para informahan ako na naibigay niya na ang report ko kay Sap Bongo. At ang sabi niya is mag-prepare ako at kakausapin ako ni Bongo. Pero hindi ako kinausap ni Bongo. Walang nangyaring meeting. Nung walang nangyayari, doon sa intelligence report, kinausap ko noong February si Senior Superintendent Vic Danao. At alam kong malapit siya kay Presidente na baka pwede siyang magpakita kay Presidente. Kasi ang feeling ko hindi nakakarating kay Presidente yung report ko. So kinausap ko siya, nag-usap kami, binigay ko sa kanya yung report. Sinabi ko sa kanya yung tattoo, yung dragon tattoo ni Michael Yang. At ang sabi niya is, "Oh sir, meron ng tattoo yan sa likod." Inamin niya na may tattoo si Michael Yang sa likod. Pero wala rin nangyari. Walang feedback sa akin si Vic Danao. Lumipas ang panahon, umabot ng naupo si General Albayalde. Noong May 2018, nakipag-meeting ako kay General Albayalde. Ibinigay ko ang report ko. Ang sabi pa niya, "Ako, meron ba akong picture dyan?" Sabi ko, "Wala sir. Si Sir Bato lang ang meron." Pero wala rin nangyari, walang aksyon. Ako narinig. September 26, I was invited sa Senate Blue Ribbon hearing tungkol sa magnetic lifter. October 9, 2018, ito yung araw na ibinigay ko kay Senator Gordon yung report ko na hindi niya inaksyonan o tinago niya. Mas ginamit niya yung white paper na galing sa Malacanang na merong link diagram ang aking team. Kung totoo ang sinasabi dito ni Asierto, kasi parang detalyado, ano? Ibig sabihin, ang unang nakaalam ng intelligent report na to ay si Bato de la Rosa, tapos si Bongo. Ngayon, ang sinasabi dito ni Asierto, baka hindi nakakarating dito kay Digong. Tapos, ang nakapagtataka dito, nakarating ito sa Senado sa pamumuno ni Chairman Gordon. And then niya rin na nababanggit, di ba? Ano yun, nagkaroon ng labi? Kaya dito mga kababayan, hindi talaga matatapos talagang droga dito kung mga politiko mismo ang hindi kumikilos. Kasi sila po talaga yung may kapangyarihan para ipatawag ang mga taong ito. Kaya lang nagkakaroon ng friendship. Kaya hindi talaga natatapos, di ba? Dahil mapipira ang mga to eh. Nakakalungkot lang yung mga ganun. Kaya dito kay Gordon tatakbo na naman ito. Huwag na kayo maniniwala dito. Ito nga yung mga ganitong, diba? Dapat magsalita ito si Gordon ngayon. Dahil nababanggit yung pangalan niya na hindi niya pinapansin yung intelligent report, yung galing kay Asierto. Diba? Ang nakakatawa dito dahil pag mga ganito, parang mga pelikula no? Kung sino yung mga mabubuti, yun ang iniipit talaga para lang makaiwas, para lang magtuloy-tuloy yung kanilang negosyo. Nakakalungkot ang mga to. Napaka-seryoso ng aligasyon dito ni Asierto. Pero ang alam natin mga kababayan, itong si Asierto ay pinaghahanap po ito
nung panahon ni Digong. Ito yung sinasabi niya na inaabangan, inambos, nakaligtas lang. Ito yun eh. Ito yung pulis na to. Matalino lang itong pulis na to kasi alam niya na malaking tao ang kalaban niya. Kaya talagang nagtagot talaga siya ng gusto. Kaya lang yung mga kasama pala nito, wala na. Mga patay na pala mga kasama nito. Yun ang nakakalungkot dito. Talagang inubos yung isang grupo. Parang napanood ko yung pelikula ni ni Virador, Rodel Fernandez. Ganitong istorya eh. Isang grupong mga kapulisan inubos ng sindikato. Nakakalungkot mga ganitong balita mga kababayan.